Hinamak na manugang. Kabanata 621. Lumiwanag din ang mga mata ni Exie Faye at agad siyang sumigaw. Alex Dixon, ngayon nandito na ang team doctor, maaari kang pumunta at tanungin kung maaari siyang mag-ehersisyo ng masigla pagkatapos uminom. Isang babae ang biglang pumasok sa grupo ng mga lalaki. Marami sa mga miyembro ng club ang naging hindi mapakali at tumitig sa kanya, gumagalaw ang kanilang mga lalamunan. Isang babae. At isa pa siyang dilag na nakalulugod sa mata. At siya ang sikat na makajos na doktor. Marami sa mga miyembro ng club ay nasasabik din. Ito ang sikat na makajos na doktor mula kay Yansia. Ang Angshan clan ay gumastos ng maraming pera upang imbitahan siya, at ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakahusay. Maaari niyang ganap na pabulaanan ang teorya ng pag-inom ni Alex Dixon ngayon lang. Kinagat din ni Exie Faye ang kanyang mga ngipin, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Drill Master Dixon, ang bone alcohol na ginawa ng makajos na doktor ay malamang na mas kapaki-pakinabang kaysa sa iyong panggamot na alak. Gusto niyang makita kung ano ang dahilan ni Alex Dixon sa harap ng sikat na makajos na doktor na ito. Tumangala din si Alex Dixon. Nang makita niya ang mukha ng babae ay natigilan siya at napasigaw. Bakit ka nandito? Nakasuot ng puting training suit ang babaeng nakatayo sa gilid ng training ground. May bitbit siyang canvas bag sa likod at nakatali ang mahaba niyang itim na buhok na nakapusod. May ilang patak ng kumikislap na pawis sa kanyang medyo oval na mukha. Isang kabataan at masiglang aura ang sumalubong sa kanyang mukha. Ang kanyang maluwag na damit pang training ay hindi maitago ang kanyang mainit na figure. Ang grupo ng mga lalaki sa training ground ay hindi nakakita ng sinuman sa loob ng higit sa kalahating buwan, at sila ay naglalaway habang nakatingin sa kanya. Nang marinig ang boses ni Alex Dixon, nagulat din ang babae. Biglang nagningning ang mga mata niya at dali-dali siyang lumapit. Kuya Alex, bakit ka nandito? Sumugod siya sa gilid ni Alex Dixon at mahigpit na niyakap ang braso nito. Naging lant iyan at nagningning sa selos ang mga mata ng mga lalaki. Medyo nahihiya si Alex Dixon. Tinulak niya siya palayo nang hindi nag-iiwan ng bakas at nagtatakang nagtanong, Shen Xiaojiao, ikaw ba ang doktor ng team nila? Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang isang matandang kakilala sa Cloud Mist Mountain ng Mian Realm. Ang apo ng makajos na doktor na si Shou ng Haicheng, si Chen Xiaojiao. Ang mga mata ni Chen Xiaojiao ay kumislap sa gulat at pananabik. Hindi rin niya inaasahan na makikilala niya ito. Kuya Alex, hindi ako team doctor nila, lolo ko. Nagtatakang tanong ni Alex Dixon, dumating si Elder Shou. Hindi niya inaasahan na ang Yansia Godly Doctor na inimbitahan ng Angshan clan ay si Shou Changqi. Oo. Tumango si Chen Xiaojiao at mabilis na ikinukwento ang bagay na iyon. Malutong at malinaw ang boses niya na parang ibong Oreo. Mabilis at malinaw siyang nagsalita na parang machine gun. Matapos makinig sa mga salita ni Chen Xiaojiao, sa wakas ay naunawaan na ni Alex Dixon. Si Boss Anshan pala ay may talamak na arthritis at mga lumang sugat sa katawan. Siya ay kumuha ng maraming mga doktor, ngunit wala sa kanila ang nagtatrabaho. Si Bao Fugi ay may relasyon sa negosyo ng Jade, kaya inirekomenda niya sa kanya ang makajos na doktor na si Shou mula kay Haicheng. Gumastos ng malaking pera si Boss Anshan para imbitahan si Elder Shou para gamutin ang mga dati niyang sugat. Tumagal ng 3 buwan para gamutin ang mga dati niyang sugat. Dahil umalis na ang team doctor mula sa bodyguards, inimbitahan ni Boss Anshan si Godly Dr. Shou na pansamantalang maging team doctor at nangako ng malaking pera. Ang enerhiya ng Cloud Mist Mountain ay lumaganap sa hangin, at maraming mahahalagang gamot ang tumutubo dito. Kaya, pumayag si Elder Shou na manatili sa kanyang apo, si Chen Xiaojiao, sa isang pesyo na hindi kalayuan sa training field sa ngayon. Habang nag-aaral ng herbs, team doctor din siya ng bodyguards. Masayang sinabi ni Chen Xiaojiao, tatawagan ko ngayon si Lolo. Siguradong matutuwa siyang makita ka. Pagkasabi niyon ay mabilis siyang pumunta sa gilid at tumawag. Napatingin si Alex Dixon sa training field at nalaman ng 2 miyembro ng club ang hindi umiinom. Lumakad si Zhao Yingqi at magalang na sinabi, Drill Master Dixon, ang medicinal wine na iniinom natin noon ay lahat ay ipinadala ni Dr. Chen. Ito ay ginagamit kasama ng mga mahahalagang halamang gamot na bukod sa 1,000 gintong barya.
Nakakapagpalakas ito ng katawan, kung madalas mong inumin ito, kadalasan, may kaunting pinsala mula sa pagkahulog o pagkahulog, ngunit maaari rin itong gumaling ng napakabilis. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagsimula na ring sumigaw ang ilan sa mga miyembro ng club. Kailangan pa nating uminom ng herbal wine ni Dr. Chen. Ang gamot na alak ni Dr. Chen ay ang tunay na banal na gamot. Sa ilalim ng panunuya ng mga tao, lumakad si Exie Faye at sinabing may pekeng ngiti, Drill Master Dixon, hindi ka namin kinu-question. Dahil kilala mo rin si Godly Dr. Show, dapat alam mo ang kanyang posisyon kay Yanxia. Nagamit na namin, ang medicinal wine na ginawa ni Godly Dr. Show noon ay ang tunay na divine medicine, ngunit ang medicinal wine na ginawa mo, sa tingin ko ay dapat nating subukan muna ang medicinal properties nito. Sa sandaling ito, hinayla ni Chen Xiaojiao si Shou Changqi at tumakbo palabas. Narito ang makajos na Dr. Shou. Biglang naghiyawan ang mga tao at mabilis na pumila sa magkabilang gilid sa magalang na paraan. Si Shou Changqi ay isang sikat na doktor sa Yanxia. Bilang karagdagan, siya ay nasa base ng pagsasanay sa loob ng 2 buwan. Ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay lubos na kinikilala ng lahat. Iginagalang siya ng lahat. Naubusan ng hininga si Shou Changqi. Nang makita niya si Alex Dixon na nakatayo doon, sa sobrang tuwa niya ay namula ang mukha niya. Master Dixon, bakit ka napunta sa Cloud Mist Mountain? Hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Umiti si Alex Dixon. Elder Shou, kumusta ka na? Mabuti, lahat ay mabuti. Tuwang-tuwa si Shou Changqi kaya nanginginig ang kanyang balbas. Lumakad siya pasulong at hinawakan ang kamay ni Alex Dixon at magalang na sinabi, Master Dixon, ikinagagalak kitang makilala. Mayroon akong ilang katanungan na matagal ko nang gustong itanong sa iyo. Natakot ako na hindi ka malaya, kaya ginawa ko. Hindi ako maglakas loob na istorbohin ka. Alam ni Alex Dixon na siya ay isang adik sa droga. Siya ay katulad ni Lu Hangjian, ang Deputy Director ng National Clinic. Umiti siya at sinabing, Elder Shou, sabihin mo lang. Pero kailangan kong magsanay ngayon. Mamaya na natin pag-usapan iyon. Okay. Hindi ko naiistorbahin si Master Dixon. Mukhang masaya si Shou Changqi at magalang na tumabi. Nang makita kung gaano kagalang-galang si Shou Changqi kay Alex Dixon at maging sa kanya, lahat ng nasa eksena ay tumahimik, hindi nakapagsalita. Nagulat din si Exie Faye. Hindi niya akalain na si Shou Changqi ang magiging makajos na doktor ng henerasyon. Pambihira ang kanyang katayuan kay Yanxia, at talagang napakakumbabo niya sa harap ni Alex Dixon. Kung hindi lang malaki ang agwat ng edad nilang dalawa, para siyang estudyante ni Alex Dixon. Higit pa rito, ang mga medikal na kasanayan ni Shou Changqi ay ang pinakamahusay na nakita niya. Gusto niya talagang humingi ng gabay kay Alex Dixon. Alam din kaya nitong si Dixon ang mga kasanayang medikal. Hindi talaga maintindihan ni Exie Faye. Hindi niya napigil ang humakbang at sabihing, Elder Shou, kilala mo rin si Drill Master Dixon, di ba? Itinuro mo ang kanyang mga kasanayan sa medisina, tama. Siya ay nasa 20s pa lamang. Kahit gaano kahusay ang kanyang mga kasanayan sa medisina, ako ay natatakot na hindi siya kasing galing mo. Gusto niyang purihin si Elder Shou, ngunit biglang nagdilim ang mukha ni Shou Changqi. Malamig niyang sabi, kalokohan. Ang galing ni Master Dixon sa paggagamot. Simula bata pa lang ako nag-practice na ako ng medisina. Siya ang unang taong nakita ko sa larangan ng medisina. Hindi tulad ng edad ang batayan ng kasanayang medikal. Ikaw ay talagang walang galang kay Master Dixon sa pagiging maikli ng paningin. Siya ay nasa edad 40, ngunit patuloy niyang tinawag si Alex Dixon na Master. Bukod dito, tinawag niya si Alex Dixon Master. Bukod dito, tinawag niya si Alex Dixon Master. Wala siyang kahit katiting na pambabola na lalong ikinagulat ng lahat. Hindi na napigilan ni Exie Faye matapos siyang magalit. Sabi niya, Elder Shou, pero pinainom kami ni Drill Master Dixon bago kami mag-cross country. Malaking bawal ito sa TCM, di ba? Kahit ang gamot at alak mo ay nagbabala sa amin na huwag uminom bago at pagkatapos mag-ehersisyo. Sumimangot din si Shou Changqi. Bilang isang TCM, syempre alam niya na ang pag-inom bago mag-ehersisyo ay isang malaking bawal. Gayunpaman, dahil si Master Dixon ang nagmungkahi nito, hindi siya nakasagot saglit. Si Chen Xiaojiao ay napakatalino at agad na nagdala ng isang tasa.
Kuya Alex, ito ba ang uri ng medicinal wine? Tumango si Alex Dixon. Ang enerhiya sa medicinal wine na kanyang tinimplahan ay ilang beses kaysa sa medicinal wine ni Elder Show. Sa pangangatawan ng isang mortal, ang pag-inom nito ay maaaring sumipsip ng ika-50 ng enerhiya. Maliban kung sila ay nag-eehersisyo ng husto, ito ay depende sa kung gaano kalaki ang maaaring makuha ng bawat tao. Nang maamoy ni Shou Changqi ang medicinal smell, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Tuwang-tuwa niyang hinawakan ang tasa, paulit-ulit na inamoy ito, at biglang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, ito ang Red Fescue wine na tinimplahan ng sinaunang pamamaraan. Tumango si Alex Dixon at sinabing tama. Mukhang lasing si Shou Changqi. Hinawakan niya ang tasa at huminga ng malalim. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tuwang-tuwang sinabi, natatakot ako na ito na naman ang iyong espesyal na Red Fescue bar. Ang parehong paraan ng pagpino gaya ng scalding liquid na ginamit mo. Kabanata 622. Nagulat si Alex Dixon. Noong huling beses na ginamit niya ang pag-aayos na enerhiya upang gawin ang nakakapaso na likido, at ngayon ang Red Fescue wine ay tinimplahan din ng mga potensyal na enerhiya. Hindi niya inaasahan na napakatalino ng mga medikal na kasanayan ni Elder Show, talagang nararamdaman niya ang mga katangian ng enerhiya sa alak. Hindi niya napigil ang tumawa. Elder Show, pagkatapos ng ilang sandali na hindi natin nakita, ang iyong mga medikal na kasanayan ay bumuti muli. Makikita mo talaga ang pagkakatulad ng dalawang likidong panggamot. Master Dixon, pinapatay mo ako. Mabilis na pagtanggi ni Shou Changqi. My medical skills. Paano ako may kukumpara sa'yo? Simula nung umalis ka last time, pinag-iisipan ko ng mabuti. Pero basics lang ng pharmaceutical techniques mo ang natutunan ko. Ngayon, yung medicinal wine na tinimplahan ko. Para sa mga bodyguard. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang mga tao sa training ground ay natigilan ang lahat. Nagulat si Zhao Yingqi at sumigaw, Elder Show, ang medicinal wine na karaniwan mong tinitimplahan, ayon ba ito sa pamamaraan ni Drill Master Dixon? Mapait nang umiti si Shou Changqi at sinabing, paano ako may kukumpara kay Master Dixon? Sa karamihan, palihim lang akong tinuruan, ngunit kaunti lang ang natutunan ko tungkol kay Master Dixon. Ang medicinal wine na tinimplahan ko ay wala pang ika-10 bahagi ng kanyang pulang, alak ng fescue. Halos lumuwa ang eyeballs ng crowd nang marinig nila ito. Ang medicinal wine na tinimplahan ni Elder Show ay lubhang mahalaga. Ang mga nakapagpapagaling na epekto ay kaagad. May mga negosyante pa na dumating dahil sa kanilang sabigan at handang magbayad ng 100 milyon para makabili ng ilang garapon ng medicinal wine at maibalik ang mga ito. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mahalagang panggamot na alak na ito ay hindi higit sa 100 milyon ay talagang mas mababa sa alak na ginawa ni Alex Dixon. Saglit, muling nabalisa ang mga tao sa eksena. Sa kanilang opinyon, ang medicinal wine ni Elder Show ay isa ng banal na gamot. Bawat 20 araw, bawat tao ay makakakuha ng kaunting gu, ngunit ang panggamot na alak na tinimplahan ni Alex Dixon ay talagang ilang beses na mas mahusay. Marami sa mga taong hindi uminom ng panggamot na alak kanina ay nagsimulang magsisi. Tahimik ding nagmura si Exie Faye, nandidiri sa kanyang puso na hindi sinabi ni Alex Dixon kanina. Kadalasan, ang medicinal wine na ipinadala ni Elder Show ay mahahati lamang sa isang maliit na gu. Ngunit ang malaking vat ng medicinal wine ni Alex Dixon, ang bawat tao ay maaaring hatiin sa isang paper cup, kaya mas malakas pa ang epektong nakapagpapagaling. Pinisil-pisil ang grupo ng mga tao. Naglakad sila sa gilid ng wine vat at gustong agawin ang alak para inumin. Sa kasamaang palad, ang natitirang alak sa vat ay nahahati na, at wala na kahit isang patak na natitira. Alex Dixon cleared his throat and scolded, oras na. Pumila kaagad at simulan ang 20 kilometrong cross-country run. Isang sipol. Bumukas ang holo na nagpakulong sa itim na oso. Ang itim na oso ay umungal at tumalsik. Tumakbo. Agad na tumakbo palayo ang mga miyembro ng club, buong lakas na sumugod. Si Chen Xiaojiao ay nakatayo sa gilid ng field, nakatitig ng nakanganga ang kanyang bibig. Kuya Alex, gusto mo bang habulin sila ni Xiong? Umiti si Alex Dixon at sinabing, easy. Wala siyang panahon para pangasiwaan sila ng personal. Ang mabangis na mga hayop ay nakakuha lamang ng pakiramdam at ganap na sumunod sa kanyang mga utos.
Nawala ang karamihan sa isang kisap mata. Mabilis na tumahimik ang maluwang na training field. Tumingon si Chen Xiaojiao at hinaila si Shou Changqi at sinabing, "Lolo, pagbalik natin, kailangan nating pumunta sa Jinling para buksan ang klinik." Noong nakaraan, sinabi ko na kay Kuya Alex na kung hindi dahil sa pagpunta sa Cloud Mist bundok kung saan hindi nangangitlog ang mga ibon, matagal na akong nakapunta doon. Sinamon siya ng tingin ni Shou Changqi at pinag-uusapan, sa iyong medikal na kasanayan, huwag mong bigyan ng masyadong problema si Master Dixon kung pupunta ka doon. Saang antas ang kanyang apo? Parang hindi niya alam. Nagpout si Chen Xiaojiao at sinabing, paano ito magiging problema? Nangako rin sa akin si Kuya Alex. Anyway, pagkatapos kong bumalik, kailangan kong pumunta kay Jinling. Siya ay labis na balisa. Ilang buwan na ang nakalipas, inaabangan niya ang pagpunta kay Jinling, ngunit hindi niya inaasahan na dito siya dadalhin ng kanyang lolo. Nang makitang nagtatalo ang lolo at apo, napangiti si Alex Dixon at hindi maiwasang isipin ang asawa. Halos isang buwan na ang nakalipas mula nang lumabas siya sa Jinling, at palagi niyang iniisip ang asawa na si Jane Lewis. Tanong ni Alex Dixon, Elder Shou, mayroon ka bang anumang medikal na tanong na gusto mong itanong sa akin? Agad namang natuwa si Shou Changqi. Mabilis siyang pumunta ng may paggalang at sinabing, Master Dixon, sa totoo lang. Nang si Alex Dixon ay nagtuturo kay Shou Changqi tungkol sa gamot, ang mga miyembro ng club ay nakaakyat na sa isang bundok at hinihingal. Masungit ang landas sa bundok, at may mga itim na oso na humahabol sa likuran nila. Ang mga miyembro ng club ay hindi nang ahas na magpakalma at lahat ay tumakbo ng buong lakas. Ang ganitong uri ng high-intensity mountain trek ay nagpapapagod sa marami sa mga miyembro ng club hanggang sa punto na ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng mga pawis. Itinuring ding malakas ang katawan ni Xifei, ngunit pagod din siya sa puntong halos hindi na siya makahinga. Tumangala siya at biglang nadatnan si Zhao Yingqi na tumatakbo na may nakaka-relax na mukha. Walang gaanong pawis sa kanyang noo. Nagulat siya. Nakatakbo na siya ng 3 kilometro. Kahit pa kahusay ang tibay ng isang tao, hindi sila magiging gaanong relaxed siya. Para siyang namamasyal. Bukod, bilang kapitan, si Zhao Yingqi ang pinakamatanda sa club. Siya ay halos 30 taong gulang. Sa mga tuntunin ng tibay, hindi siya maikukumpara kay Zhao Yingqi. Binilisan ni Xifei ang kanyang lakad at tumakbo sa gilid ni Zhao Yingqi. Tanong niya, Captain Zhao, ikaw? Hindi ka ba pagod? Hindi ako pagod, sabi ni Zhao Yingqi habang tumatakbo. Nakaramdam din siya ng kakaiba. Matapos tumakbo ng 3 kilometro, hindi talaga siya nakaramdam ng pagod. Parang may hindi mauubos na lakas sa kanyang dugo na patuloy na bumubuhos sa kanyang kalamnan. Sa oras na ito, ang ilan sa mga miyembro ng club ay tumakbo pasulong na may kalmadong ekspresyon. Madali nilang nilagpasan ang dalawa at tumakbo sa harapan. Si Xifei ay tumakbo sa isang kahabag-habag na paraan. Ang kanyang mga paa ay parang mabibiyak, ngunit hindi siya naglakas loob na huminto dahil may sunod-sunod na dagandong ng oso sa kanyang likuran. Tumingin si Zhao Yingqi kay Xifei, na puno ng pawis, at nakaramdam ng pagdududa sa kanyang puso. Hindi niya napigil ang sabihin, huwag mong sabihing uminom siya ng epekto ng medicinal wine. Ano? Ibinuko ni Xifei ang kanyang bibig, at ang kanyang ekspresyon ay parang nakalunok ng isang buong itlog. Napansin din niya, maliban kay Zhao Yingqi, ang karamihan sa mga miyembro na uminom ng medicinal wine ay tumakbo ng napakadali. Sa karamihan, pawis lang sila sa ulo. Kung tungkol sa mga taong halos patay na pagod, lahat sila ay hindi umiinom ng gamot na alak ngayon lamang. Hindi lang si Xifei, maraming tao din ang nakatuklas ng sitwasyong ito at agad na napahiyaw sa tuwa. Sabi ko, ang medicine wine na binigay sa amin ni Drill Master Dixon ay talagang divine wine. F-sick. Feeling ko punong-puno ng energy ang buong katawan ko ngayon. Kaya kung tumakbo ng 20 kilometers pa nang walang problema. Nakakamangha ang medical skills ni Drill Master Dixon, bakit hindi pa ako uminom ng 2 baso ngayon lang? Lalo akong nagiging energetic habang tumatakbo ngayon. Parang tumagos sa dugo ko ang mga nakapagpapagaling na epekto ng alak. No, I have to exercise more. Mauuna na ako. Nang marinig ang nasasabing mga talakayan ng mga miyembro ng club, si Xifei ay napuno ng galit. Para naman sa mga miyembro ng pangkat na hindi uminom ng alak ng gamot,
sila ay pagod, nagalit, at nanghihinayang. Hindi nila akalain na ganoon pala ang epekto ng medicinal wine. No wonder pinainom sila ni Alex Dixon ng wine bago tumakbo. Natuwa rin si Zhao Yingqi. Siya ay halos 30 taong gulang. Karaniwan, naramdaman niya ang kanyang pisikal na lakas ay hindi makakasabay sa mga batang miyembro ng club. Hindi niya inaasahan na pagkatapos uminom ng 2 tasa ng alak ng gamot, babalik siya sa kanyang peak physical condition. Pakiramdam niya ay masyadong mabagal ang pagtakbo ni Xifei, kaya bigla niya itong binati. Umihip ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, at tumakbo siya sa harapan. Nahihirapang huminga si Xifei. Sa sobrang pagod ay hindi na siya makapagsalita. Napahiyaw sa sakit ang ilang miyembro sa likod niya. Tila sila ay nahuli at nakagat ng itim na oso. Wala siyang choice kundi mag-focus. Kinaladkad ang pagod niyang katawan, buong lakas siyang tumakbo pasulong. Galit na galit si Xifei sa kanyang puso. Masisisi lang niya si Alex Dixon dahil hindi niya sinabi ng maaga, dahilan para maging ganito siya. Habang hinihingal, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naglabas ng ilang salita. Alex Dixon, sinasadya mo ba ako? Tuldok. Sa training ground, natapos na ni Alex Dixon ang pagsagot sa mga tanong ni Elder Show. Tumangala siya sa langit at naisip na malapit nang bumalik ang mga miyembro ng team. Ang Red Fescue wine na kanyang tinimplahan ay naglalaman ng masaganang enerhiya, ngunit ang mortal na katawan ay hindi ganap na sumisipsip ng mga enerhiya at nakapagpapagaling na mga katangian ng alak. Kaya, pinasailalim niya ang mga miyembro ng kanyang mga club sa pisikal na pagsasanay, pag-activate ng mga selula sa katawan ng tao at pagsipsip ng higit pang mga katangian ng enerhiya. Kung ang mga miyembro ng club na hindi nakainom ay nahuli ng itim na nangyayari at nasugatan o hindi, walang kinalaman niyon sa kanya. Sa anumang kaso, sa lugar ng pagsasanay. Wala ba siyang team doctor, si Elder Show? Kabanata 623. Sa sandaling ito, naglakad si Yanshio mula sa gilid ng field at magalang na yumuko sa kanya. Master Dixon, salamat sa medicinal wine na binigay mo sa akin. Ang putol kong braso ay gumaling na. Tumango si Alex Dixon. Ang Red Fescue wine ay mayaman sa spirit energy. Para naman kay Yanshio, isa siyang cultivator, kaya napakadali para sa kanya na ma-absorb ang spirit energy sa Red Fescue. Bukod dito, ang mga nakapagpapagaling na katangian ay maaaring maglabas ng epekto sa kanyang katawan, na nagpapabilis sa paggaling ng kanyang mga pinsala. Itinuro niya, Master Yan, may gusto akong ipagawa sa iyo. Nambola si Yanshio at mabilis na tumango. Pakiusap, Master Dixon. Hanggat kaya ko, gagawin ko ang lahat. Matagal ka na sa Mian Realm, kaya dapat marami kang kakilala. Pumunta ka at imbestigahan mo ang mga detalye ng pagsabog sa Colosseum at tingnan kung may mga isda na nadulas sa lambat. Gayon din, imbestigahan mo ang mga galaw ni Xifei, tandaan na huwag alertuhan ang kaaway. Ikinulong ni Yanshio ang kanyang mga kamay at taimtim na sinabi. Oo, gagawin ko ngayon. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad pababa ng bundok. Ang kanyang padre de pamilya ay nagtatrabaho para kay Alex Dixon, kaya natural niyang sinunod ang mga utos ni Alex Dixon ng walang kondisyon. Si Chen Xiaojiao, na nasa tabi niya, ay nagtatakang nagtanong, Kuya Alex, hindi mo ba sinabing patayin si Madam Hong? Nawasak din ang Colosseum. Bakit mo pa gustong mag-imbestiga? At saka, hindi ba nagpapadala ng Angshan family mga tao na mag-iimbestiga? Bakit kailangan nating imbestigahan si Xifei? Sabi ni Alex Dixon, ang Angshan clan ay nasa bukas, kaya dapat silang mag-ingat. Mas magiging madali para kay Yanshio na mag-imbestiga mula sa dilim. Para naman kay Xifei, hindi niya nakalimutan ang admission ticket na ipinadala sa kanya ni Xifei noong araw na yon. Hindi ito maaaring magkataon lamang. Siya ay kumilos na parang walang nangyari, ngunit ayaw niyang alertuhan ang kalaban. Tuldok. Mabilis na lumipas ang 1 linggong pagsasanay. Nakatanggap din si Yanshio ng balita mula sa kanyang panig na si Xifei ay nakipag-ugnayan kay Madam Hong noon. Inutusan siya ni Alex Dixon na pansamantala at maghintay para sa kanyang mga order. Ang mga miyembrong uminom ng Red Fescue wine ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanilang pangangatawan. Lahat sila ay labis na nasasabik. Kahit na ang pinakamahina sa mga miyembro ng club ay hindi makakabasag kahit isang salansa ng mga pulang brick.
Ngunit ngayon, madali na nilang matusok ang 6 na patong ng pulang brick gamit ang isang daliri. Talagang nakakabigla. Gayunpaman, isang maliit na bahagi ng mga miyembro ng club na pinaghihinalaan ni Alex Dixon ay hindi uminom ng alak ng gamot. Sa halip, sila ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Araw-araw, patuloy na tumataas ang cross-country run na may mabigat na timbang. Ang itim na oso, ang leon, at ang tigre, ang 3 mabangis na hayop, ay nagsalita sa paghabol sa kanila. Ang sinumang miyembro ng club na nahuhuli ay maaaring maging kagatin o kakatin hanggang sa magdugo ang kanyang ulo. Ito ay isang miserableng tanawin na pagmasdan. Nagpatupad ng pangkat ng sistema ng pag-aalis. Ang sinumang miyembro ng club na nasa huling 10 ay iimbitahan sa labas ng mga bodyguard. Ang mga miyembro ng club na hindi nakainom ng gamot na alak ay isa-isang inalis. Malungkot silang umalis sa Cloud Mist Mountain, at lahat sila ay puno ng panghihinayang sa kanilang mga puso. Dati silang mga elite ng bodyguards. Kung ito ay sa mga tuntunin ng pisikal na lakas o martial skills, maaari silang may rank sa 50. Gayunpaman, dahil sa isang pag-iisip, hindi nila nakuha ang panggamot na alak upang palakasin ang kanilang mga katawan. Wala pang isang linggo, naiwan talaga sila ng ibang miyembro ng team. Lalo na si Zhao Yingqi, malapit na sa 30 taong gulang. Paano maihahambing ang kanyang pisikal na lakas sa kanila? Talagang naabutan niya sila at naging mas malakas kaysa sa kanila. Gayunpaman, walang silbi ang pagsisisi. Ang mga alituntunin ng pangkat ay kasing higpit ng isang bundok. Maaari lamang nilang iwan ang mga bodyguard na nanlulumo. Si Exi Fei ay umasa sa kanyang kahangahangang pisikal na lakas para hilahin ito palabas hanggang sa huling araw. Ngunit sa ika-7 araw, hindi na niya ito nahawakan at nahulog sa huling 10 posisyon. Nang makitang itataboy na siya sa mga bodyguard, nakaramdam ng matinding galit si Exi Fei sa kanyang puso. Hindi naging madali para sa kanya ang pumasok sa bodyguards, at nag-effort din siya. Gayunpaman, sa huli, isang grupo ng mga mahihina na mas mababa sa kanya ang nag-iwan sa kanya ng malayo dahil sa pag-inom niya ng alak ng gamot ni Alex Dixon. Nang ipahayag ng kapitan ang listahan ng mga taong umalis sa club, hindi na kinaya ni Exi Fei. Pumunta siya sa harap at sinabing, "Alex Dixon, hindi ba ito patas?" Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. "Ano sa tingin mo ang unfair? Bakit tayo lang ang natanggal? Dahil hindi ba tayo nakainom ng medicinal wine?" Galit na sabi ni Exi Fei, "Tingnan mo itong mga taong naiwan. Paano kaya nila naabutan noong nakaraan?" Pagkatapos lamang uminom ng alak ng gamot ay tumaas ang kanilang pisikal na lakas. Kung uminom tayo ng alak ng gamot, tiyak na mas malakas tayo kaysa sa kanila. Napangiti si Alex Dixon. Ibig mong sabihin pagkatapos mong inumin ang panggamot na alak, ikaw ay magiging mas malakas kaysa sa kanila. Oo naman. Agad na tinapik ni Exi Fei ang kanyang dibdib. Drill Master Dixon, para patas na tretuhin ka, bigyan mo rin kami ng isang tasa ng gamot na alak. Siguradong magiging pinakamalakas mong miyembro ng team kami. Napaka-confident niya, dahil hindi siya katulad ng iba na may makapangyarihang background ng pamilya. Pinasok niya ang mga bodyguard na may sariling kakayahan. Nang mapili si Exi Fei na pumasok sa bodyguards, siya ay nirerango sa top 50 ng team sa physical fitness test. Siya ay medyo outstanding. Ang isang grupo ng mga mahihinang manok ay maaaring umasa sa gamot at alak upang maging malakas. Siya, si Exi Fei, ay tiyak na magagawa rin ito. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Alex Dixon na ipamahagi na ang alak. Natigilan si Exi Fei. Isang alon ng hinanakit ang bumalot sa kanyang puso. Sumigaw siya, "Alex Dixon, kung sinabi mo kanina na ganoon ang epekto ng medicinal wine, paanong hindi natin ito iinuman?" Malamig ang mukha ni Alex Dixon. "Naalala ko na sinabi ko sa simula na hihilingin kong sundin mo ako ng walang kondisyon. Anong ginawa mo?" Natigilan si Exi Fei sa kinatatayuan. Hindi niya sinunod si Alex Dixon, ngunit hindi siya makapag-ehersisyo pagkatapos uminom. Ito ay bait. Wala nang pasensya si Alex Dixon na magpaliwanag sa kanya. Tumangala siya at malamig na bumulong, ilabas ang mga natanggal na tao sa training field. Huwag gumawa ng isa pang hakbang upang maiwasang maapektuhan ang pagsasanay. Lumapit ang kanilang miyembro ng team. Sinabi ng isa sa kanila kay Exi Fei, "Salamat, team."
Ikinalulungkot kung abalahin ka na umalis sa lugar na ito. Pagkatapos sabihin niyon, hinawakan ng dalawa ang braso ni Exie Faye at inilabas siya sa arena. Si Exie Faye ang kapitan ng ika-4 na club, at ang ilang miyembro ng club ay dating miyembro ng kanyang club. Ngayong kinuha na niya ang sarili niyang mga miyembro ng team, pakiramdam niya ay nawala lahat ng mukha niya. Gusto niyang magpumiglas, ngunit ang kanyang mga dating nasasakupan ay naging napakalakas na hindi siya makagalaw. Nang makitang siya ay dadalhin na mula sa Cloud Mist Mountain, ang galit ni Exie Faye ay naging gulat. Dixon pinsan Dixon mangyaring gumawa ng exception. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para makapasok sa mga bodyguard. Hahakbang na sana siya sa landas ng isang opisyal, ngunit hindi niya inaasahan na mabubugbog siya pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon, hindi niya ito pinansin. Nang itinulak si Exie Faye sa jeep at pilit na inialis sa Cloud Mist Mountain ay tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Tapos na ang kanyang kinabukasan. Kanyang kaluwalhatian. Ang mataas na pag-asa na ibinigay ng pamilya Exie sa kanya ay nawasak lahat. Sa kotse, may ilang pang nalulungkot na miyembro. Sila rin ang hindi sumunod kay Alex Dixon at hindi umiinom ng gamot na alak. Gayunpaman, lahat sila ay mula sa mga pamilyang may kapangyarihang pinagmulan. Kahit na umalis sila sa bodyguards, may iba pang paraan para ma-promote at kumita ng kayamanan, hindi tulad ni Exie Faye. May nakaisip ng ideya para kay Exie Faye. Hindi ba kamag-anak ng pamilya mo si Drillmaster Dixon? Bumalik ka at tawagan ang pamilya niya at hinihiling sa kanila na i-pressure siya. Lumiwanag ang mga mata ni Exie Faye. Tama yan. Ang kanyang ina, si Lewis Dauphin, ay kamag-anak ng biyenan ni Alex Dixon. Hiniling niya sa kanyang ina na anyayahan si Albert Lewis at ang kanyang pamilya sa Mian Realm sa ngalan ng paglalakbay. Hiniling din niya sa Lewis family na pilitin si Alex Dixon. Hindi siya natatakot na ang Dixon guy na ito ay magiging napakatigas. Nang maisip ito ni Exie Faye, bigla na naman siyang nagkaroon ng pag-asa. Pagkababa niya ng sasakyan, excited siyang tumakbo pa uwi. Basta ilipat niya ang biyenan ni Alex Dixon, siguradong babalik siya sa bodyguards alang-alang sa mga kamag-anak niya. Tuwang-tuwa si Exie Faye at agad na tumakbo pa uwi. Nang maglakad siya papunta sa pintuan ng kanyang bahay, nagulat siya nang makitang napapaligiran ang kanyang bahay ng isang grupo ng mga miyembro ng Armed Forces Team. Kabanata 624. Ang kanyang ama, si Exie Zhenhua, ay may nakamamatay na maputlang mukha. Pinilit siyang lumuhad sa lupa ng dalawang miyembro ng Armed Forces Team. Ang kanyang ina, si Lewis Dauphin, ay nakahandusay sa lupa at gusot ang buhok, umiiyak at umiiyak. Dad, anong nangyari? Natigilan si Exie Faye. Agad siyang sumugod at sinigawan ang mga miyembro ng Armed Forces Team. Let go of my parents. How dare you touch the people of the Exie family? Hindi mo ba alam na ang tatay ko ay isang pinagkakatiwalaang aide ng Angshan clan? Ang isa sa mga miyembro ng koponan ng sandatahang lakas ay sumangot ng masama at munition. Isang pinagkakatiwalaang aide. Sa tingin mo ba ang pamilya mo ay ang Exie family ng nakaraan? Nang matapos siyang magsalita ay isang mahigpit na sigaw ang kanyang pinakawalan. Dalipin ang taksil na ito na nakipagsabwatan sa mga rebelde at nagplano laban sa Angshan clan. Dalawang miyembro ng koponan ng sandatahang lakas ang sumugod at sinipa si Exie Faye sa lupa, dahilan upang siya ay lumuhad sa lupa at ma-detain. Sa lupa, itinutok niya ang kanyang sandata sa ulo ni Exie Faye. Nagulat si Exie Faye. Sa sandaling ito, itinaas ni Exie Zhenhua ang kanyang ulo at biglang umungol kay Exie Faye. Unfilial son. Anong ginawa mo sa likod mo? Sinaktan mo ang Exie family. Panik na sabi ni Exie Faye, Dad. I didn't. Napaiyak si Lewis Dauphin at naputol, fair. Anong uri ng gamot ang nainom mong maling gamot? Nakipagsabwatan ka talaga kay Bahong at nagtanim ng bomba sa Coliseum, gusto mong pasabugan ng Angshan clan at Alex Dixon hanggang mamatay. Mayroon kang talagang nagdadala ng kapahamakan sa ating Exie family. Boss. Agad na nayanig ang isip ni Exie Faye. Parang mabigat na martilyo, malakas niyang kinatok ang ulo ni Exie Faye. Agad na namutla ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Paano ito naging posible? Hindi ba patay na si Bahong? Paano malalaman ng sinuman ang tungkol dito?
Sumunod si Lewis Dauphin at binigyan si Exie Faye ng isang malakas na sampal. Hinawakan siya nito at umiyak. Baliw ka ba? Papatayin mo ang pamilya natin. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Nataranta at bumulong si Exie Faye, Nay. Ako. Ipinadala ko lang kay Alex Dixon ang mga tiket sa Coliseum, ngunit hindi siya pumunta. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Pumunta si Alex Dixon sa Coliseum kasama si Ang Shancheng. Kung gusto mong makipagtalo, maaari mong iwanan ito sa silid ng interogasyon. Tumikim ang mga miyembro ng Armed Forces team at itinaas ang kanyang ulo para sumigaw. Kunin mo silang lahat. No, it's none of my business. Alex Dixon went to Coliseum by himself. Naging berde ang mukha ni Exie Faye habang sinusubukan niyang magpaliwanag. Si Lewis Dauphin ay kinaladkad din ng dalawang miyembro ng club mula sa lupa at sapilitang pinapasok sa kotse. Nanginginig ang buong katawan niya at ang mga iyak niya ay yumanig sa langit. Si Exie Zhenhua ay walang lakas na maglakad at blanko ang kanyang isip. Nakipagsabuatan siya sa Ba family, nagplano laban sa Angshan clan, at Alex Dixon. Hindi na kailangang sabihin, ito ay isang malaking pagkakasala. Tumulo ang luha sa kanyang mukha, at nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga habang nanginginig. Exie family, anong kasalanan ang ginawa nila? Sa gitna ng karamihan, ang tatlong lalaki mula sa Exie family ay nakaposos at kinaladkad papasok ng jeep. Naparalisa si Exie Faye sa jeep, ang kanyang mga kamay at paa ay nakaposos ng bakal, at ang kanyang mukha ay mapurol. Labis na umiyak si Lewis Dauphin na muntik na siyang mamatay. Hindi niya akalain na pinalayas lang niya si Alex Dixon at hindi niya nakilala ang kamag-anak na ito. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay isang natatanging panauhin ng Angshan clan. Napaka-prominent ng kanyang pagkakakilanlan. Kung alam niyang may ganoong background si Alex Dixon, paano niya ito itinaboy? Namumula ang mukha ni Exie Zhenhua at puno ng panghihinayang. Kung ang Exie family ay nagtrato ng mabuti kay Alex Dixon, maaari siyang gumawa ng isang meteoric rise. Kahit na ang kanyang anak ay napromote sa isang marangal na posisyon sa hinaharap. Ito rin ay isang bagay ng ilang mga salita mula kay Alex Dixon. Gayunpaman, ang gayong magandang pagkakataon ay pinutol ng kanyang asawang maikli ang paningin. Maging siya, na nagpapahayag sa sarili na napakatalino, ay minamaliit si Alex Dixon at hindi pinansin ang mga kilo ng kanyang asawa at anak. Nanginginig si Exie Faye at umiyak, "Tay, mamamatay ba tayo?" Ang katawan ni Exie Zhenhua ay nanigas at ang kanyang puso ay naninikip. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya at umiling. Fair, tandaan mo ang aral na ito. Sa susunod mong buhay, huwag mong husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Tatay. Sa sobrang takot ni Exie Faye ay nanginginig siya. Bumagsak siya sa lupa at umiyak. Umiiyak si Lewis Dauphin, "Fair, tiyak na paprotektahan ni nanay ang iyong buhay." Tinawag ni nanay ang Lewis family at nakiusap kay Master Dixon na patawarin siya. Basta nagsalita siya, tiyak na ililigtas niya ang iyong buhay. Sa sandaling ito, muli niyang pinagsisihan ito. Kung bumaliktad ang oras kapag nagdala si Alex Dixon ng mga regalo kay Exie family para bisitahin, tiyak na tatanggapin niya ito sa isang engranding paraan, at gagamitin ang lahat ng kanyang kakayahan para makakuha ng pabor sa kanya. Napabuntong hininga ang mga tao sa gilid ng kalsada. Ang dating mayaman at makapangyarihang Exie family ay biglang gumuho na parang gumuhong gusali. Ang mga tao ay mukhang nagulat at nataranta habang sila ay nag-uusap. Malas talaga si Chief Exie na magkaroon ng ganoong anak. Napakamatapang niya na talagang nakipagsabuatan siya sa mga ba. Nabalitaan ko na ang isang kamag-anak ng Exie family ay nagmula kay Yanxia. Ang Exie family ay ayaw sa kanya. Hindi lang nila pinalayas, hindi rin nila siya kinikilala bilang kamag-anak nila. Hindi ko inaasahan. Siya ay isang marangal na panauhin ng Angshan clan, huli na para sa akin na humingi ng pabor sa kanya. It's all because of themselves. Sino ba ang nagtanong kay Exie family na sobrang snob? Wala silang kinikilalang kamag-anak. Sa gitna ng mga talakayan ng karamihan, ang kaluwalhatian ng Exie family ay nagwakas. Pagkatapos noon, wala na ang Exie family sa Yangmeng City. Jinling. Ding. 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 Sa pangunahing bulwagan ng Lewis family villa, isang apurahang telepono ang tumunog.
Tiningnan ito ni Jane Lewis at sinabing, "Tay, si Tita Feng." Ayaw niyang sagutin ang tawag na ito. Mula nang hininaan niya ang kanyang boses at nakiusap kay Lewis Dauphin na tanggapin ang kanyang asawang si Alex Dixon, at kung hindi siya nakatira kay Alex Dixon sa pamilyang Exie, si Jane Lewis ay puno ng sama ng loob. Ang kanyang biolohikal na ina, si Helena, ay pinahintulutan si Lewis Dauphin at nagpadala pa ng isang mapagbigay na regalo, ngunit lubos na minamaliit ni Lewis Dauphin ang kanilang pamilya. Hindi lang siya bossy at bossy, kundi puno rin ng paghamak ang kanyang mga salita. Ang mga ito ay hindi lahat ng iyon. Ang pinaka ay kinagalit ni Jane Lewis ay ang pagpunta ng kanyang asawang si Alex Dixon sa Yamang City. Hindi siya pamilyar sa lugar at napakagulo ng lugar. Talagang nakatanggap si Lewis Dauphin ng isang mapagbigay na regalo at hindi man lang inalagaan ang kanyang asawa. Ang snob na mukha nito. Ito ay talagang sapat. Ilang beses tumunog ang telepono at hindi na nakatiis si Albert Lewis. Kinuha niya ang telepono at nakangiting sinabing, "Dauphin, ang manugang ko ba ay gumawa ng gulo para sa iyong pamilya? Hindi pamilyar si Alex sa lugar na iyon. Magtiis ka. Mamaya, kukuha ako ng 2 magandang antigo at ipadala sa iyo." Nang makita ang nakakunot na tingin ng kanyang ama, galit na galit si Jane Lewis. "Dad, hindi ba mahigit 1 milyong yuan na regalo ang binigay mo noong nakaraan? Pero hindi pa rin nila inaalagaan ng mabuti si Alex. Dahil hindi tayo tinuring na mag-anak, hindi mo na kailangang gawin ito." Bago natapos ni Albert Lewis ang kanyang mga salita, ang boses ni Lewis Dauphin ay dumating sa telepono, sinusubukan ang kanyang makakaya na pasayahin siya. "Pinsan Albert, nagkamali kami. Hindi namin inalagaan ng mabuti si Alex. I was wrong. By the way, mahilig ba si Sister Feng sa alahas? I picked a few old pit ice type jade bracelets na worth more than 20 million. Nakiusap na ako sa isang tao na magpapadala sa kanila. Tingnan natin kung gusto nila ni Sister Feng." "Ito, Dauphin, ikaw. Paano ka makakapagbigay ng ganyan kakapal na regalo?" Biglang nambola si Albert Lewis at hindi man lang makapagsalita ng maayos. Takot na takot siya. Kadalas, mayaman at makapangyarihan ang Exie family. Ang kanilang mga mata ay nasa tuktok ng kanilang mga ulo. Sa tuwing tatawag sila, yuyuko siya at binabati, natatakot na baka masaktan niya si Lewis Dauphin. Ngunit ngayon, si Lewis Dauphin ay tila naging ganap na kakaibang tao, at talagang sinusubukan niyang pasayahin siya. Mabilis nang umiti si Lewis Dauphin at sinabing, "Pinsan Albert, kasalanan ko ang nakaraan. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat, at humihingi ako ng paumanhin kay Alex. Kung hindi gusto ni Sister Feng ang jade bracelet, nakita rin ako ng ilang treasured old medicines na ang mga ito ay hindi ilang milyon." Kabanata 625. Lalong nagpanik si Albert Lewis. Ang kabilang partido ay karaniwang hindi tumitingin sa kanya sa mata, ngunit ngayon ay binibigyan niya siya ng jade at lumang gamot. Ang isang regalo ay hindi ng 10 milyon. Paano niya ito kayang bayaran? "Dauphin, huwag. Paano ko matatanggap ang ganoong regalo?" Iniba ni Lewis Dauphin ang usapan at biglang umiyak ng malungkot. "Pinsan Albert, may gusto akong hilingin sa iyong manugang para sa tulong. Nakikiusap ako sa iyo. Kung hindi, matatapos na ang Exie family natin." Nang umiyak siya, mas lalo pang nagpanik si Albert Lewis. Sa pagkakataong ito, lumabas ng banyo si Helena habang nagpupunas ng buhok. Nang makita niyang nagpapanik si Albert Lewis, agad siyang sumigaw, "Sino ang tumawag?" Natarante si Albert Lewis sa pag-iyak ni Lewis Dauphin at mabilis na sinabi sa kanya ang lahat. Natigilan si Helena nang marinig iyon. Karaniwang mababa ang tingin ni Lewis Dauphin sa iba mula sa itaas, ngunit ngayon ay talagang humingi siya ng tulong sa kanyang manggang at gusto pa niya itong bigyan ng mapagbigay na regalo. Nang marinig niya ang mapagbigay na regalo ay walang bayad ng 10 milyon, dumiretso ang mga mata ni Helena at agad na walang pakialam sa kahit ano pa at mabilis na inagaw ang telepono. Habang umiiyak si Lewis Dauphin, "Sister Feng, ang aming Exie family ay may problema. Sabihin mong hayaang magsabi ka ng ilang magagandang salita at tulungan mo ako." Natarante si Helena, "Paano magkakaroon ng ganoong kakayahan ang aking manugang? Sister Feng, hindi mo pa rin alam. Ang iyong manugang ay isa na ngayong distinguished guest ng Angshan clan. Alam mo ba ang tungkol sa Angshan clan?
Isa sila sa mga nangunguna sa pamilya sa Mian Realm. May pera sila, at ang kalahati ng Jade Market ay ibinibigay ng kanilang pamilya. May ganyan. Laking gulat ni Helena na halos lumuwa ang mga eyeballs niya. Itong basura, may ganitong kakayahan talaga siya. Ang magkaroon ng isang mayamang tycoon bilang kanyang kakampi. Helena did not care ng ganyan karaming. Nang mabalitaan niyang may tycoon sa tabi ang kanyang manugang ay agad siyang natuwa. Siya ay mayaman. Hininaan ni Lewis Dauphin ang kanyang boses sa telepono ngunit naging mayabang at nag-uutos si Helena at mapanghusga na sinabi, Dauphin, ano ang gusto mong tulungan ng aking manugang? Ang aking manugang ay abala at baka hindi natulungan. Sister Feng, hanggat handa si Alex Dixon na magsabi ng ilang magagandang salita, tiyak na bibigyan ka ng aming Exi family ng isang mapagbigay na regalo. Ikaw ang benefactor ng pamilya ko. About that, let me think about it. Kinaladkad ni Helena ang boses at nagtaas ng tingin. Sa pakikinig sa pagsusumit ni Lewis Dauphin sa kanya sa telepono, labis na nasiyahan ang puso ni Helena. Kadalas ay siya ang nangungulila kay Lewis Dauphin at nagmamadaling magbigay ng mga regalo. Ngayong nagbago na ang posisyon ng dalawang pamilya, kailangan na rin niyang magpalabas sa harap ni Lewis Dauphin. Ginamit ni Lewis Dauphin ang lahat ng kanyang kakayahan at sinubukang i-ingratiate ang sarili kay Helena sa loob ng isang buong kalahating oras. Sapat na rin si Helena sa kanyang pambobola at saka lang siya nagpahangin at nagsabing, gusto mong tulungan ka ng aking manugang. Hindi masasayang ang tulong na ito. Siyempre naman. Hanggat handang tumulong ang iyong mga manugang, bibigyan kita ng isang matandang scammer na si Emperor Green Jade Buddha. Ito ang nabili sa halagang 3 million yuan sa foreign auction noong nakaraang taon. Mabilis na sabi ni Lewis Dauphin. Nasa interrogation room pa rin siya at sinusubaybayan sa telepono. Kung hindi dahil sa desperadong pagsusumamo niya na siya ang kamag-anak ni Alex Dixon, hindi man lang niya maabot ang gilid ng telepono. Karamihan sa pamilya Exi ay nakumpiska na. Lahat ng mga reg-along ito ay mula sa kanyang mga kamag-anak at mga pautang. Nakasalalay sa mga salita ni Alex Dixon kung ang kanyang anak at asawa ay mabubuhay o hindi. This Jade Buddha is worth so karaming pera. Tuwang-tuwa si Helena na namula ang mga mata. Agad siyang tumango ng walang pag-aalinlangan. Sige, ipadala ang Jade Buddha. Tatawagan ko ang basurang iyon. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, biglang naalala ni Helena ang kanyang pagkakakilanlan. Agad niyang itinaas ang kanyang kinatatayuan at hindi nagmamadaling sinabi, sige. Dahil kamag-anak ka, hahayaan kong tulungan ka ng aking manugang dito. Salamat, Ate Feng. Si Lewis Dauphin ay nasa sabik din. Ang kanyang asawa at anak ay itinapon na sa death prison. Hanggat handang ibuka ni Helena ang kanyang bibig, magkakaroon silang dalawa ng pagkakataong mabuhay. Matapos tumawag si Helena, ang kanyang vanity ay lubos na nasiyahan. Tuwang-tuwa siya na hindi niya maisara ang kanyang bibig nang makatanggap siya ng isa pang 10 milyong yuan na regalo. Gustong tumigil ni Jane Lewis na nasa tabi ngunit huli na ang lahat. Nagreklamo siya, Mom, what do you want their gifts for? The Exi family never took fancy to Alex. I don't want to interact with them. Anong alam mo? Buong pagmamalaking sabi ni Helena, si Alex ay isa na ngayong distinguished guest ng Angshan clan. Hindi ko akalain na ganito pala ang kakayahan ng basurang ito. Wala si Lewis Dauphin. Kailangan pa niyang ibaba ang ulo niya sa harapan ko. Ano? Naging distinguished guest si Alex ng Angshan clan. Natigilan si Albert Lewis. Nagulat din si Jane Lewis at balisa. Sinabi na niya kay Alex Dixon na ang Angshan clan ay lubhang mapanganib at kailangan niyang lumayo sa kanila. Mom, this won't do. Tatawagan ko si Alex at hilingin kong bumalik siya sa lalong madaling panahon. Anong tawag mo? Hinablot ni Helena ang telepono at nagmura. Hindi naging madali para sa basurang ito na magkaroon ng ilang mga tagumpay. Sa wakas ay may angat ko na ang aking ulo sa harap ni Lewis Dauphin. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong maging dati ang pamilya natin, sinusubukang pasayahin ang pamilya. Exi. Mariing sinabi ni Jane Lewis, Nay. Hindi na natin kailangang makipag-ugnayan sa pamilya Exi. Ibigay mo sa akin ang telepono. Tatawagan ko si Alex pabalik ng bansa. Kung ikukumpara sa kayamanan at kaluwalhatian, mas nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang asawa.
Tatawagan ko muna si Alex at tatawagan ko ulit siya. Natakot si Helena na maistorbo siya ni Jane Lewes, kaya nagkunwaring pumayag muna siya at pumasok na bitbit ang telepono ni Jane Lewes. Paano niya pakakawalan ang ganoong magandang pagkakataon para kumita ng kayamanan? Tumayo si Alex Dixon sa training ground at itinuro sa club ang isang set ng basic mind law. Inutusan niya silang maupo sa training ground. Sa 9 Profound Heaven Scripture, ang set ng mind law na ito ay maaari lamang ituturing sa isang mababang antas ng mind law. Gayunpaman, ang mga ordinaryong tao ay makikinabang ng malaki mula dito. Sa sandaling ito, isang vibration ang nagmula sa kanyang telepono. Nang makitang misis niya ang tumatawag sa kanya ay maganda ang kalooban ni Alex Dixon kaya agad niyang sinagot ang tawag. Asawa. Kakatawag pa lang niya sa kanya ay nanggaling sa telepono ang masayang boses ni Helena. Anak, ayos ka lang ba dyan? Nagsumikap ka ba? Pagod ka na ba? Huwag mong pagurin ang sarili mo. Nakaramdam ng goosebump si Alex Dixon sa buong katawan niya nang marinig niya si Helena na sadyang sinusubukang pasayahin siya sa telepono. Tiyak na hindi magandang bagay ang magiging mapagmahal kapag walang magawa. Kinurot ni Helena ang boses at nagkunwaring nag-aalala. Anak, ingatan mo ang kalusugan mo. Sanay ka na bang kumain dyan? Ipagluluto ka ni nanay ng mga pastry at ipapadala mo para makakain mo. Pinutol siya ni Alex Dixon, Ma, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. May gagawin ako dito. O sige, isang peking ngiti ang ibinigay ni Helena at agad na pinutol ang pangunahing paksa. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa paggamit ni Lewis Dauphin at hiniling sa kanya na tumulong hikayatin siya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng pamilya ng tiyahin mo. Sinabi niya na isa kang kagalang-galang na panauhin ng Angshan clan at gusto mong magsabi ng ilang magagandang salita para sa kanya. Lahat sila ay mga kamag-anak. Maaari mo siyang sabihin, tulungan mo dito. Napakunot noo ni Alex Dixon nang marinig iyon. Sa kanyang opinyon, ang Exy family ay nararapat na parusahan. Hindi niya inaasahan na makaawa si Lewis Dauphin kay Helena. Agad siyang tinanggihan ni Alex Dixon, Nay, hindi ko kailangan tulungan si Exy family dito. Nagkunwaring ngumiti si Helena at nagkunwaring pinunasan ang kanyang mga luha, Anak, sabi nga, break bones at connecting tendons. Si Dauphin ay kamag-anak ng Lewis family. Kung hindi ka tumulong, ang balita ay kumalat sa grupo ng mga kaibigan ni Lewis family kapag kumakalat ang bagay na ito, paano ito ipapaliwanag ng iyong ama?